Hello mga kasuki, ito yung araw na ginagaya ko na yung aking bag na dadalahin. Aalis na naman nga kami, pupunta kami ng Batangas dun sa bahay ng kapatid ko. Kaya naman yung bag ko, sinisigurado ko na kumpleto yung mga dadalahin ko. Kapag talaga tayo nagkakaedad na, may mga bagay na dapat hindi natin nakakalimutan sa tuwing tayo aalis. Hindi kagaya nung bata-bata pa tayo, kahit anong oras pwede tayong umalis. At habang ako nga nagliligpit dyan, abay pinagtatawanan pa nga ako ng mga anak ko at yung bag ko daw ay ang laki-laki, ang dami-dami daw laman. Ano daw ba yung mga daladalahan ko? Parang wala na daw kong balak umuwi. At hindi nga lang yan ang sinasabi sa akin ng mga anak ko dahil masyado daw akong excited. Paano ba naman ay gabi pa lang nagagayak na ako samantalang kinabukasan pa naman ng alis namin. At sa pag-alis ko nga ay kasama ko na naman yung dalawa kong kapatid at dahil nga wala naman kaming sasakyan, syempre makikisakay na naman ako dito sa isa ko pang kapatid. At fast forward, ito na nga yung araw na dinaanan kami ng kapatid ko dito malapit sa amin. Medyo nagmamadali lang kami dyan sumakay dahil masikip yung kalsada. Baka masita naman kami nung may tindahan. Yung asawa ko hindi ko kasama dyan, medyo mahuhuli lang siya. Bali kinabukasan na ang punta niya dahil meron silang anniversary sa kanilang tuda. Kaya naman hindi ko muna siya kasama. At hindi nga rin ako nagsama ng anak dyan. Solo ngayon ang person, charis. At ayan nga yung ganap naming tatlo habang kami ay nasa biyahe, kunting picture, chikahan at maya-maya hindi namin alam na malapit na pala kami doon sa aming pupuntahan. Etong isa kong kapatid kasama niya dalawang anak niya at hindi nga makita dan sa aking video kaya naman yung aking cellphone tinataas-taas ko pa nga para lang makita sila pero hindi talaga makita. Kaya nga pala kami pupunta dyan sa Batangas dahil piyesta nga dyan sa lugar ng kapatid ko at hindi nga lang yan, blessing din nga ng bahay nila at saka pupunta rin nga yung mama at papa ko at yung iba ko pang mga kapatid. Kaya ang ending parang pa nga doon ay reunion na nga namin. Medyo napaaga nga lang kami ng punta dahil nga itong ate namin ay nag-request na kailangan daw namin siyang tulungan. Kaya syempre sino ba naman kami para tumanggi? For the go ang mga person, charis. At fast forward, eto nakarating na nga kami dito sa lugar nila. Medyo nahihirapan lang bumaba ang mga person na nakita ang mga tuhod sa 2 oras na biyahe, charis. At ayan pagdating nga namin ay sinalubong naman kami ng asawa nitong kapatid namin at napadaan pa nga ako dito sa may salamin kaya naman ang nabanggit ko na lang aba may pasalamin pa ang madam. Itong ang ate namin ay bihira nga lang namin to nakikita dahil nga malayong lugar nila sa amin kaya naman hindi kami madalas nagkikita-kita. Ang madalas ko nga lang nakakausap itong dalawa na lagi kong kasama at pagpasok nga namin ayon nilapag lang namin yung aming mga dala-dalahan tapos nag-video-video lang ako ng konti. Pero ang totoo na videohan ko na to dati dahil nakapunta na nga kami dati dito nung naglipat sila. Pero ito parang hindi nakakasamang videohan dahil ang laki nga ng bahay nila at ang ganda pa nga sa loob. Kumain lang din muna kami dyan pagkatapos ng konting video-video ko at pagkatapos pagdating ng hapon ay eto naman yung ganap namin. Pinabalatan nga lang sa amin ng ate ko yung bawang, sibuyas, yung patatas at yung iba pang gulay na gagamitin sa pagluluto. Sobrang saya nga namin dyan habang ginagawa namin yan. Paano ba naman itong isa kong kapatid ay sobrang mapagbiro talaga. At maya-maya nga eto binilhan pa nga kami ng ice cream. 2 flavor pa nga yan. At saktong-sakto naman nga dahil sa mga oras na yan abay napakainit dahil nang dumating kami ay wala ngang kuryente. Ang sabi nga ng kapatid ko ay natural na daw yan sa lugar nila sa tuwing magpipiesta daw dahil sa dami ng gumagamit ng kuryente parang hindi na nga kinakaya. At dahil nga sa sobrang init abay hindi ko na tinipid yung sarili ko. Nakadalawang sandok pa nga ako dyan. Aba bahala na kayo mag-isip kung anong gusto yung isipin sa iyong kasuki. Ayan pinapakita ko pa nga yan. Tinatakam ko talaga kayo, charis. At maya-maya pa nga bandang hapon eto may dumating na isang truck nagbaba ng mga gamit. Akala ko nga ay gamit ito ng mga kapatid ko. Nagtanong pa ako dito sa isa kong kapatid. Sabi ko ano ba yan? Gamit ng ate natin yan? Abay ang sabi ng itong kapatid ko hindi gamit yan sa pag-catering. O diba nalito pa ang iyong kasuki. Ang akala ko nga marami kaming tatrabahuin dito sa bahay ng kapatid namin dahil nga nag-request na tulungan namin siya. Abay wala naman kaming ginawa maliban nga dun sa nagbalat kami ng gulay, charis. At eto medyo alas 6 na to pero wala pa rin kuryente. Hindi pa rin sila nagkakaroon ng kuryente. At mainit dun sa loob ng bahay kaya dito muna kami. Video muna kami. Ang ganda ng kapaligiran pag medyo padilim na. Ayan nakikita nyo naman yan. At syempre nagpicture na rin kami dyan. Sinulit talaga namin yung oras mga kasuki. At dito nga sa bandang likod ng bahay nila, nag-umpisa na rin yung tagaluto nila kahit medyo pagabi na. At eto naman yung ganap sa loob ng bahay ng kapatid ko dahil nga madilim. Ayan, hindi na magkakitaan ang mukha ng mga person, charis. At yan lang muna. See you on my next vlog. Bye!